Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 7, 2025. Katatapos lang po ng balitaktakan sa Senado kung saan po dinesisyonan ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara in consonance with the decision of the Supreme Court declaring the said impeachment case being unconstitutional and as such void ab initio. Well, katulad po na sinabi natin noon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang nabanggit na decision or rather ang nabanggit na impeachment case ay ipso facto dismiss by virtue of the said decision of the Supreme Court. Kung tutuusin po, sabi nga natin, kahit wala pong gawin ang Senado, yon ay maituturing na na-dismiss agad sapagkat sinabi na nga ng Supreme Court na unconstitutional at void ab initio. Ngunit tama naman po na dapat talaga may gawin ang Senado para magkaroon ng official closure ang nabanggit na kaso in consonance with the said decision. Napanood po natin, nakita po natin yung mga argumento na magkabilang panig. By the way, salute to Senator Marcolita, to Alan Cayetano, at kay Chase Escudero. Maganda po yung kanilang mga puntos. Mas sa bahagi po ni Alan Cayetano, na ipaliwanag po niya na hindi totoo na sa ilalim na nabanggit na decision ay mahirap na i-impeach ang mga impeachable officials. Sapagkat ang sabi nga ni Senator Alan Cayetano, ang ginawa lang ng Supreme Court sa nabanggit na decision ay naglagay ng mga guidelines na kung ano talaga ang dapat na gawin ng House of Representatives upang magkaroon ng tamang proseso sa pag-initiate ng isang impeachment case. So in other words, yung mga sinasabi ng mga iba't ibang legal luminaries na di umano under the decision of the Supreme Court, it would be hard to impeach an impeachable public officials. Hindi po totoo. Because what the Supreme Court did in the said decision was to put categorical guidelines on the House of Representatives to comply with on how to properly initiate an impeachment case without prejudicing the right to due process of the official being impeached. Doon po tayo masigit na naliwanagan. Ngayon po, ang nanalo po sa botohan was to archive or is to archive the impeachment case instead of having it dismissed. Tama po ba yun? O lalabas pa dito na dahil hindi na-dismiss, talo po si VP Sara? Hindi po, sapagkat
ang nanalo sa botohan 19-5 in favor of archiving the impeachment case, while the same is under motion for reconsideration. Mas logical po at mas tama na i-archive instead of being dismissed. We don't agree. Bakit po? Sapagkat assuming for the sake of argument, bagamat mukhang imposible na i-reverse ng Supreme Court ang kanilang decision, then the Senate can just reopen it because nasa archive lang naman nila yung kaso. But at any rate, masasabi po nating panalo pa rin dito si VP Sara in the sense that ang kaso ay naka-archive lang, ibig sabihin na nasa isang tabi. So, mabubuksan lamang nila kung sakaling i-reverse ng Supreme Court ang decision nito, which is impossible, which is somewhat impossible. Kumbaga remote ang possibility na i-reverse. But assuming na i-reverse, hindi pwede pong kunin ulit. Hindi katulad kung i-dismiss, there would be a necessity of refiling it on the part of the House. So, tama po na mas logical or mas legally feasible yung ginawa ng Senado na i-dismiss, i-archive instead of having it dismissed. At makikita po natin yung pagiging reasonable ni Senator Marcolita for amending his or for being amenable to the amendment na i-archive instead na i-dismiss. At maganda rin po, malaking bagay ang role ni Senator Alan Cayetano. Kumbaga, naging dahil sa kanyang partisipasyon, nakita po natin na mas maganda ang naging proceeding. Pero dito naman makikita natin yung mga si Tito Soto, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, na talagang mga negative po ang kanilang mga arguments. Kumbaga, walang laman, ipinipilit lang ang gusto nila. Anyway, ang mahalaga po kasi doon sa proceeding na yan, na ipakita ng Senado yung kanilang compliance with the decision of the Supreme Court. Sapagkat sabi nga po natin, kung hindi po susundin ng Senado ang decision ng Supreme Court, katulad po ng pinipilit ng minority nila Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, na isang tabi yung decision, ipagpatuloy pa rin ng impeachment. Yan po ay tahasang paglabag sa nabanggit na decision at magkakaroon po ng constitutional crisis. Kaya unang-una po, napakalaki din ang role ni Senate President Escudero. Maybe because, or perhaps because he is a lawyer. So, naintindihan talaga niya ang nature ng decision ng Korte Suprema at ang obligation ng Senado na sundin ang nabanggit na decision. Malaking bagay po yun. Kaya, papasalamat po tayo ng una sa presensya
ni Senator Marcolita sa Senado. Noong mga nakaraang araw po, nagkaroon ng agam-agam na si Marcolita ay sabi ng iba ay bumaliktad na, hindi na ito DDS, hindi na ito Duterte. Pero sa kanya pong ipinakita, in fact, siya talaga ang primary senator o talaga naging proponent for the compliance of the decision of the Supreme Court, na kung saan talagang pinipilit niya na madismiss ang kaso with all the necessary arguments on his favor. Kaya nga lang tama, na supersede nga lang because of the timely motion for reconsideration that was filed by the House of Representatives. Nevertheless, naging, kumbaga, na-attain pa rin yung objective na on the while, bigyan ng wakas, bagamat pansamantala, ang impeachment case. Ihinto ng Senado ang impeachment trial in compliance with the Supreme Court decision by archiving it. So, it is as good as dismissed kung sakaling hindi ma-reverse ang decision ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Mas tamang decision niya sapagkat hindi pa nga naman pwedeng, kumbaga, there is a valid reason kung ba't hindi pa kailangan i-dismiss at this moment because of the motion for reconsideration that is pending before the Supreme Court. Anyway, niniwala po tayo na sa ginawa ng Senado na in-archive yan, there is a compliance on its part with the said decision, and at the same time, respect na rin sa kanilang co-equal body, and that is the House of Representatives. So, dito po, nakita din natin sa nasabing balitaktakan kung sino yung magagaling na mga senador na talagang karapat-dapat maging senador at kung sino naman yung mga makapagsalita lang pero wala namang sinasabi. I mean, kumbaga, not worth listening to. Kumbaga, bakit po? Sapagkat makikita natin na maybe political lang talaga ang dahilan or maybe talagang medyo hindi naintindihan kung ano ang ipinaglalaban. At dito nga po, maraming, kumbaga, masyadong assuming, nagmamagaling, marunong. Pero hindi naman po talaga masasabi natin tama yung mga pinipilit. At yan po yung mga minority. Katulad nga po ni Tito Soto, ni Kiko Pangilinan, yung Risa Ontiveros. Nakita din po natin si Joel Villanueva. He was trying to be an active part o an active participant in the process. Pero makikita din po natin na talagang may gustong sabihin pero ibang-iba na rin po talaga yung siyempre yung mga lawyers. At any rate, as a whole, pwede po natin sabihin na maganda yung isa sa mga meaningful session ng Senado
yung nangyari pong balitaktakan o debate on the issue. Maybe because the issue was by itself very interesting at talagang napaghandaan din naman ng mga senador, pro and cons. Hindi naman ibig sabihin palibhasa nasa negative side sila. Meaning doon sila sa negative side of the decision of the Supreme Court, despisable na yung kanilang ginawa. Hindi po. Baga, we also appreciate yung kanilang effort na ipaglaban yung punto nila. Pero makikita po natin kung kanino mga argumento ang mga enlightening, yung nakakapagbigay ng mas maliwanag na punto doon sa pinagdidebatehan. At inuulit po natin dito, yung this is one of the shining moment of the Senate. Makikita natin kung sino talaga yung mga dapat na maging senador. At inuulit po natin dito, number 1 na nga dyan si Senator Marcolita, si Chis Escudero, si Alan Cayetano, even Pia Cayetano also. Sino pa? Well, si Tito Soto, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino. They were trying to prove their points. Pero siguro sapagkat hindi sila lawyers or maybe because talaga ipinipilit lang nila ang gusto nila, hindi talaga convincing yung mga sinasabi nila. So, as a whole, the Senate as a body is commendable sapagkat dito nakita natin na out of 24 senators, 19 voted for the archiving of the impeachment case. So, ang ibig sabihin po dito as a whole, there is a compliance on the part of the Senate with the Supreme Court decision that it was that the decision is the impeachment case is unconstitutional, void ab initio, and the decision is immediately executory. Sapagkat sa nagabanggit na decision ng Senado, lumabas na sinunod nila ang nabanggit na decision by archiving it, isang tabi. Kasi po kung nanalo ang motion ni Tito Soto to table it, ang ibig sabihin to lay it on the table, ang ibig po sabihin niyan, ang issue ilagay mo sa lamesa at patuloy na pag-usapan, pagdebatehan. Kaya nga, put it on the table for debate or for discussion. So, ang epekto noon, you did not comply with the Supreme Court decision na unconstitutional to, kaya dapat hinto kasi void ab initio to. At sinabing ang decision is immediately executory, ipatupad agad ito na itigil na yung impeachment. So kung ilagay mo sa lamesa yan, put it on the table, katulad na sinasabi ni Soto, hindi nyo mo sinunod yung decision ng Supreme Court, and that would be in effect defiance of the said decision, and ultimately papasok yung constitutional crisis. Kaya ang naging resulta,
na to archive it is as good as dismissing it. Although temporarily at dapat naman ganun talaga because of the pending MR. It gives room to the possibility that just in case the Supreme Court would reverse itself, then the Senate also can just reactivate the case by a motion of one senator to reopen it in consonance with the new decision of the Supreme Court on the said motion for reconsideration filed by the House of Representatives. So yan po ang kagandahan. Kaya as a whole, we commend the Senate for having that decision. Individually, nakita din po natin yung mga magagaling na mga senador na worth voting, kumbaga. At nakita din naman natin yung mga senador, bagamat negative, kung ano yung kanilang mga pinupunto. Katulad halimbawa ni Tito Soto being the proponent of the negative side, and si Marcolita naman the proponent of the positive side. So, nakita natin plus yung mga supporting personality katulad po ni Senator Alan Cayetano, Pia Cayetano, and even nakita din po natin si Ping Lacson, si iba pong mga senador din naman na they do not distinguish kung negative o positive side sila. Ibig sabihin, positive in favor of the decision of the Supreme Court or negative against the decision of the Supreme Court. Ang sinasabi po natin dito, yung individual participation ng senator, how to defend their points. Yun po ang mahalaga. Nakita natin kung sino yung talagang magaling. At sa negative side, nagkataon lang siguro na talagang hindi tayo naggalingan. Kasi nga pinipilit yung kanilang gusto na hindi naman talaga, kumbaga, commendable. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang mahalaga po dito, nasunod ang decision ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment case against BP Sara. Kasi ang worry po natin dyan, yung magkaroon ng constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang decision ng Supreme Court. Yun po ang worry natin. Kaya nagpapasalamat po tayo na hindi nagkaroon ng constitutional crisis kasi as a whole, particularly yung mga 19 senators who voted for the archiving, makita natin yung reasonability ng kanilang decision. And that is what we are against for the negative side, na alam naman natin na kung hindi susundin ang decision ng Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis. So, ang ibig sabihin lang doon, parang hindi naintindihan ng minority bloc. Ni Tito Soto especially, naging President of the Senate pa naman siya, yung kahalagahan ng pagsunod sa decision ng Supreme Court. In the same way na halimbawa itong si Kiko Pangilinan, lawyer pa naman, pero ipinipilit niya na huwag sundin ang decision
di bali yan sila si Risa Hontiveros, maaari talagang hindi niya naintindihan yung sinasabi niya, gusto lang niya magpasikat, maybe. Pero hindi po natin ito inasahan sa bahagi ni Ma'am Aquino na akala natin, kumbaga, isang intellectual, maaari talagang namumulitikan din lang, pinipilit ang gusto. Dahil ang gusto lang talaga ma-impeach si BP Sara. So, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi uh, maganda po as a whole ang naging resulta. Dapat po ito pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Ang concern po natin dito, hindi dahil nanalo si BP Sara. Ang mas concern po natin dito ay yung maiwasan yung constitutional crisis. At maganda pong kumbaga resulta ito. On our part, we are not so much of the fact, we are not so much for the fact that PP Sara won it in terms of her impeachment case being archived. Ang mas pinahalagahan po natin dito yung katotohanan that there would be no constitutional crisis that will happen because of the compliance by the Senate with the decision of the Supreme Court. Sapagkat kung ang nangyari po, assuming na talagang nanalo yung negative side, ay pagpatuloy pa rin ang impeachment case, constituting as a direct defiance of the decision. Napakabigat no, maharap ang bansa sa isang constitutional crisis. So, yun po ang kinatatakutan natin na mangyari. Kaya, ito din naman ang pinasasalamatan natin sa Senado na naging reasonable sila, yung majority, 19, regardless of whatever political affiliation they belong to. Ang mahalaga po, naging responsable sila sa kanilang pagganap, ang kanilang tungkulin na maiwasan yung constitutional crisis. Kasi po, sa totoo lamang, it would not be for anyone, any member of the Senate, to question the rightness or wrongness of the decision. Actually, what was the issue at hand was whether to comply with the decision or not. Yun lang po, sapagkat ang sinasabi nga po natin, right or wrong. Right or wrong, kailangan sundin ng Senado ang decision ng Supreme Court. Bakit? Sapagkat ang Supreme Court ang binigyan ng saligang batas ng kapangyarihan para sabihin kung ano ang ayon sa saligang batas o hindi. So much so that if the Supreme Court said so that it is unconstitutional, the impeachment case is unconstitutional and void ab initio. So, it would not be for the Senate to determine whether the decision of the Supreme Court is right or wrong. The issue for the Senate to tackle is to comply with the decision or not. Actually, sabi nga natin, hindi discretionary. So actually, hindi is not to comply with or not. It is actually to comply with the decision. No other alternative. So, by voting
the issue, the impeachment case to be archived with 19 against 5, 19 votes against 5. So the Senate, by overwhelming majority, complied with the decision. At doon naman sa 5 na bumoto ng against it, ay nagpapakita lamang po either na unreasonable sila or hindi nila naintindihan ang kahalagahan ng kanilang tungkulin as senators, or maybe because talagang gusto lang nilang pumapil kay mali o tama yung kanilang pagpapapil, or maybe because of politics. At yun ang pangit po sa politika ng Pilipinas. Right or wrong, ilalaban mo ang political interest mo. Hindi mo titingnan kung ano talaga yung ikagaganda para sa sambayan ng Pilipino, para sa bayan. Generally speaking po, commendable ang naging achievement ng Senado sa araw na ito. At dapat po natin pasalamatan dyan yung mga senador na mga naging active and responsible for the said decision. Although of course, hindi lang yung si Marcolita, si Alan Cayetano, si Chis Escudero ang dapat natin pasalamatan. Generally, as the whole, members of the Senate, particularly yung 19 na bumoto in favor of archiving. Sapagkat without them, hindi po magkakaroon ng decision ang Senado as a whole. So lahat po, kumbaga, as a body, the Senate as a body, with 24 members, and specifically for the 19 senators who voted for the archiving. Mabuhay po bansang Pilipinas, at nagpapasalamat po tayo sa inyo. But our special thanks and we salute for Marcolita, for Alan Cayetano, for Chis Escudero, for Peña Cayetano, narinig natin din. So, yung iba hindi natin napakinggan na sapagkat parang na-divert lang siguro ang attention natin. Pero particularly doon sa mga nabanggit natin, we have a special thanks for them. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. By the way, bago po natin tapusin ito, pinaalala po natin na hindi po ibig sabihin na wala ng accountability dito sapagkat ma-archive. Ang sabi nga ng Supreme Court dito, after February 6, kung talagang gusto ng House of Representatives at mayroon silang sapat na dahilan, pwede sila mag-refile ng impeachment case ulit. Kaya hindi po totoo dito na talo ang taong bayan kasi wala ng accountability on the part of Inday Sara, assuming there is really such accountability for her to answer. Sapagkat ang dinismiss lang dito yung fourth impeachment complaint, which according to the Supreme Court is unconstitutional due to lapses on the part of the House of Representatives. Sabi nga, sa paliwanag ni Senator Alan Cayetano, gusto lang naman ng Supreme Court kasi dito, yung responsible initiation of an impeachment complaint. Kasi itong nakaraan talaga, alam naman natin, more of political reason kung bakit
na-impeach si BP Sara dahil sa panunuhol ni Martin Romualdez. Yun ang kinukontra natin dito, yung gagamitin yung kapangyarihan, pera ng bayan para magawa ang gusto nila na mapatanggal si BP Sara without compliance with the basic requirements as provided for by the Constitution, such as the due process requirement. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, at the moment, pinasasalamatan uli natin yung Senado as a whole. Muli, maraming salamat at magandang umaga.